So, dahil New Year po sa atin, ano ba ang tingin natin na hinaharap ni na PBBM, ni Inday Sara Duterte at ng sambayan ng Pilipino? Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika at talagang papatuloy po ang masalimuot na politika. Now, kung kayo po'y naniniwala sa feng shui ha, ang feng shui ni PBBM hindi po mabuti. It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life is second quarter of next year of 2024. So hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita kong mga pangyayari, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po yung nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas concurrent resolution ng Senado, ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ. Gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabata sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isoserve yan baka hindi lang kay FPIRD kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong bit, ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po, no? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig natural, anong gagawin ng mag-ama? Ano nga lang man sabihin nilang, we love you, PBBM. Aalma't aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. No? So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana, ang aking pakiusap, naku, maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat, paano sila naluklok sa kapangyarihan. Unang-una, nagbigay si Inday Sara, hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM, gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So sana, wag siya maniwala doon sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yang kinatatakot ni PBBM, di umano,
na nagpaplano ng DSTAB si FPRRD. Ulitin ko po, kapag nagkaroon ng DSTAB, pagkaroon ng kudita, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin yan ni FPRRD. Dahil paboritong anak niya yon. Paano yan? Mawawalan ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay nako, hindi po yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng Vice President at tumakbo bilang presidente sa 2028. Hindi naman po importante sa kanya na mapaaga yung termino. So aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng huwag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kay PBBM na nagpaplano ng DSTAB ang mga Duterte. Sa tingin ko po, wala talagang basihan yan. Ano naman ang prediction ko pagdating dito sa gulo sa China? Well, ang prediction ko po, parang 80% hindi po lulusob ang China sa Taiwan. So bagamat ako po talagang tutol sa EDCA dahil kapag nagkaroon ng putukan dahil sa Taiwan, damay tayo dahil yung mga Amerikano nandiyan na sa mga base militar natin sa Isabela at sa Cagayan, natural, no? Pati tayo, mahahatak sa ayaw natin o gusto sa gera na wala naman tayong kinalaman. Ano naman kinalaman natin sa Taiwan? Pero 80% tingin ko, hindi lulusob ang China. Bakit? Well, magkakaroon naman po ng eleksyon eh. Bagamat ang sinasabi nila ni frontrunner di umano ay pro-independence, sa tingin ko hindi po. Ang talagang tunay na pro-independence ay yung babaeng presidente ngayon na aking kaklase po. Nung ako'y nag-LLM sa London School of Economics, kilala ko pong personal yan. Siya po talaga yung pro-independence. Ang tingin ko, lahat ng kalaban niya ay pipiliin ang status quo. Ibig sabihin, walang independensya. So sa tingin ko, 80% hindi magkakaroon ng gera dahil sa Taiwan. Paano naman itong pinaglalaban na West Philippine Sea? Well, nagsalita na po si PBBM. Sabi niya, hindi gumagana yung ating estilo na iyak tayo ng iyak. Na ayan si China, binubuli ako, itigil na magbubuli. Walang effect. So sabi niya, kinakailangan ng change in paradigm. Well, ako po, ang change in paradigm ay bumalik tayo kung ano yung meron tayo nung panahon ni Presidente Duterte. Ano yun? Nagkaroon ng kasunduan na status quo tayo pareho. Kaya naman umaalma ang China dahil nagdadala tayo ng repair materials para sa Sierra Madre sa Ayungin. Kung pagkain at tubig lang idadala natin at walang galawan, walang improvement ng kahit anong struktura diyan sa pinag-aagawang isla, sa tingin ko po hindi iinit, lalamig ang kontrobersiya diyan sa West Philippine Sea. At sana nga po sundan na ni PBBM yung kanyang sinabi, tuparin na niya. Change in paradigm, tigil na, tama na ang pagdinig sa kanyang mga presidential cousins. Ano naman ang hinaharap ng Pilipinas? Well, marami pa pong pagsubok ha. Hindi po natin alam kung talagang tutuloy pa ang giyera sa gitnang silangan. Pag nangyari po yan at pag kumalat, nako, tepok na naman tayo, tataas na lalo ang presyo ng langis. Sana wag naman po. Pero I am encouraged kasi ngayon po, yung huling UN Security Council resolution, yung UNGA General Assembly resolution na tumatawag para sa ceasefire na, ay sinuportahan na ng Pilipinas. At mas marami ng bansa ngayon ang sumusuporta dun sa panawagan na mag-ceasefire na. Dahil mahigit 20,000 na pong mga sibilyan ang napapatay. Diyan po sa Gaza. Kumpara mo naman dun sa mga napatay na Israeli, 1,100. Kung ang ginawa po nila ay self-defense, hindi na po talaga proportional. So I am encouraged na parang sa buong mundo, lumalakas yung panawagan na tigil na ang putukan dyan sa Middle East. Dahil pag lumala po yan, naku, tepok na naman tayo. Tumaas ang presyo ng langis nung nagkagera sa Ukraine. Ay, pag sa gitnang silangan pumutok ang gera, lalo na tayong gugulong-gulong. Sa Ukraine, ay ang tingin ko po, patuloy pa rin yan. Wala pong katapusan yan. Pero na-realize na ng mga Ukrainians at dapat ma-realize din ng mga Pilipino na bagamat nangako si Uncle Sam na hanggang sa huling suporta, ang katotohanan, wala na, awanti kwarta na ang Amerika para sa pagtulong sa Ukraine.